Hello, magandang araw sa ating lahat and welcome back sa aking munting channel. Okay, for today's video guys, may isi-share lang ako sa inyo na isa dito sa mga halaman ko dito, isa sa mga ornamental ko dito sa aking third floor. So, gusto ko lang to siyang i-share kasi pinabayaan ko na lang to siya guys sa mga ilalim nitong mga malalaking puno ko ng Green Orlando ng mga Queen Elizabeth ko. Pinabayaan ko lang to siya kasi parang nawalan ako sa kanya ng gana kasi kung hindi ako magkamali, nabili ko to siya 150 lang. February pa to siya na nasa akin. So, February, March, April, May, June, July, August, September. So, 7 months na nga siya na nandito sa akin. So, ayun nga. Nawalan ako ng gana sa kanya. Sabi ko, bakit ang tagal-tagal niyang magbigay ng bagong dahon? So, siniksik ko siya sa mga ilalim ng mga malalaking halaman ko. Okay, so gusto ko siyang i-share na may bagong ano sa kanya. May bagong improvement sa kanya. So, pinasaya niya ako. Yes. Okay, so pero guys, bago ang lahat, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, huwag niyo rin po akong kalimutang i-subscribe. Pindutin niyo po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga i-upload. I-upload pa pong mga video. Okay, so ito siya guys. Ito yung sinasabi kong aking halaman. This is it. Yan, ang aking RF. Yan, si Ring of Fire na variegated. Variegated to siya guys. Nung napunta to siya sa akin, ito lang ang ano niya. Kaya mura lang siya kasi ito lang, oh. Ito lang yung dahon niya, tsaka ito, oh. Ito lang, yan. Itong dalawa na to. So, 7 months siyang nasa akin kasi February ko to siya binili. Hindi ko nga po siya ginalaw. Ito pa rin yung pot niya. Hindi ko na muna pinalitan kasi sabi ko baka magalaw ko yung ugat. Inainip ako sa kanya. Kaya hinayaan ko siya. Siniksik ko siya dun sa mga halaman sa ilalim ng mga malalapad na dahon. At sa katagalan, nakitaan ko siya guys ng, ayan oh. Oh, nagbago na siyang dahon na variegated. Ayan guys, oo, ang ganda. So, magkakaroon siya ulit. Ayan. So, magiging dalawa na yung ibibigay niyang dahon sa akin. Ang ganda guys eh. Oh, ayan oh. Ayan, ang ganda niya. Yan. So, alam natin na si Ring of Fire medyo may ano pa siya, pricey pa din kahit paano. Pero ito kasi siya, nabili ko lang to siya ng 150 kasi kalahati lang yung isang dahon kasi naputol daw. Kalahati lang yung isang dahon. Tapos ayun, bali dalawa lang. So 7 months ko siya bago napadahon ng isa pa. Ayan oh. Tapos ngayon magkakaroon ulit. Ayan, oh di ba? Ang ibig ko baga sabihin sa mga halaman natin, ano lang, tiyaga sa mga halaman natin na huwag tayo kaagad mawalan ng pag-asa or mawalan tayo ng gana na ay ang pangit ng halaman na yan. Hindi pala, hayaan mo lang siya dyan, hayaan mo lang siya magbibigay at magbibigay sa iyo at sa gusto natin, magbibigay at magbibigay ng bagong dahon ang halaman. Ayan o, katulad niyan. Hindi po pwedeng hindi sila magbibigay. Ayan. Do meron naman ako mga halaman dito, hindi ko po alam kung papaano, pero 2 beses po akong bumili ng Black Cardinal. Sad to say guys, pero wala talaga. Ang ganda ng Black Cardinal na nabibili ko. Yung isa nga binili ko yun, 950. No, diba? Sayang. So, natunaw lang siya. Nalusaw lang siya guys. Gawa nga ng, hindi ko alam kung tama yung pag-aalaga ko. Do sinusunod ko naman yung mga dapat gawin kung papaano sila alagaan, pero wala talaga. So na in short, na deads, na tunaw. So bumili ako ulit ng medyo mas mura-mura na. Nabili ko yun siya sa
Saan ko siya nabili? Sa Pasig. Pinadeliver ko lang. So, second time around, natunaw ulit. So, walang ano, as in, wala talaga akong nabuhay na black cardinal. Ang aking green cardinal, ayon, lumago siya, napaganda ko siya, pero si black cardinal talaga, wala talaga as in. So, hindi na ako nag-a-attempt na bumili ulit or mag-alaga ulit ng black cardinal. Hindi talaga. Siguro sa mga susunod na mga taon or pagmura siya kasi medyo sa ngayon, medyo pricey pa din naman si black cardinal. So, hindi muna ako hindi muna. Pahingahin ko muna yung aking sarili sa pag-aalaga ng black cardinal. Ito nga, nawala na nga ako ng gana dito. Pero, ayun, pinasaya niya ako, guys. Oh, ang ganda. Tapos, may isa pa po akong isi-share. Ito. Yung sinasabi na hayaan lang natin ang mga halaman natin. Wow, ang putik. Hayaan lang natin sila kasi sa ayaw at sa gusto nga natin, magbibigay naman sila ng mga bagong dahon. Yan. Si aking Bilite. Ayan. Ang akala ko nito dati, guys, binili ko lang to siya. Ito lang yung mga dahon niya, guys. Oh, ito lang yun. Ganito lang ganito lang kaliliit yung dahon niya. Binili ko lang to siya ng 350 sa Circle. Yan, maliit lang to siya, guys, nung binili ko. Ang dahon niya is, yung iba kasi, natuyot na. So, tanggal ko na. Siguro ang dahon nito nang binili ko ay 4 na piraso. 4 na piraso or 3. Hindi ako magano. Kasi itong mga to, guys, bago na to. Mga bagong dahon niya na ito. Ito mga to, ayan. Yan, yung mga medyo malapad-lapad na yan, guys, bagong dahon niya na to. Ito yung pinakahuli sa luma niyang dahon mula nung nasa akin. At kung hindi po ako magkamali, ang halaman na ito ay 1 taon na sa akin. Yes. So, alam natin na ang Bilite talaga mahirap siya para palakihin, palaparin, gawing giant yung dahon niya. Mahirap. So, ayun, pinagtiyagaan ko siya. Nagbigay naman na siya ng mga bagong dahon. Ayan. Kasi alam nyo, kaya binili ko to, sabi ko, mag-aalaga na lang din ako ng Bilite kasi pag nagtatanong ako sa mga garden store na mga pinupuntahan namin, tinatanong ko kung magkano yung Bilite. Yung medyo malaki-laki na siguro, mga malalapad na yung dahon. So, naghahalaga pa rin siya ng mga nasa 5 to 6,000. Basta yung lash. Depende pa din sa laki at sa lash ng halaman. So, yung mga napagtanungan ko is worth 5,000 pa siya. So, hindi. Hindi tayo gagastos ng ganun. So, tayo dito sa 350 dito. Sa maliit na to. So, ayun naman, oh. Hindi na ako lugi, hindi na ako dito. Medyo matagal lang talaga. Ang sarap naman din talaga sa pakiramdam na ikaw ang nakapagpalash or ikaw ang nakapagpalapad ng dahon ng ating mga halaman. So, ayan, katulad niyan, oh. Medyo goods na siya. Ayan. Oh. Ayan, so, magbibigay pa siya ng bagong dahon. Ayan, oh. Kita niyo po ba yan? Ayan. Magbibigay pa siya ng bago. So, hindi na masama. Basta, ang pag-aalaga ng halaman, hayaan mo lang siya dyan kung siya dyan, magdadahon ulit or mamamatay siya dyan. Pero, syempre, alagaan natin. Gawin natin ang lahat na hindi naman mamatay. Ako, ginawa ko na kasi lahat, guys, dun sa aking black cardinal na hindi mamatay. Pero, talagang hindi talaga. So, siguro hindi ako nabubuhayan ng black cardinal. Yes. So, sayang lang yung Farah. Okay, so itong next ay yung aking ang tawag ng iba dito ay daw po ito, dragon tail. Yun ang sabi ng iba. Yung iba naman, ang isa namang kaibigan ko nasa Laguna, taga Laguna, ang tawag niya dito is pothos na ipiment. Yes, kasi tinanong ko din to sa kanya kung anong klaseng to. So, ang sabi niya is pothos daw po na ipiment. Yan. So, variegated din po yan siya, guys. Yung isa nito, wala dito, nasa baba. Ginawa ko siyang pan-display doon sa mga tabi ng aking TV. So, andun siya sa ibaba.
ipapakita ko po sa inyo yun. Isasama ko po dito yung ano niya. Ayan. So, ito yun siya. Ang ganitong ano niya, mga punit niya. Punit ba tawag dyan? Ayan. May tawag dyan, alam ko pero hindi ko lang alam kung anong tawag dyan. Ang totoo po niyan, ang pinagmulan lang po talaga nito ay ito lang siya. Ayan, oh. Ito lang siya, guys. Oh. Bilog po, 'di ba? Ayan, oh. As in, wala talaga siya. Wala siyang penetration, wala talaga siyang ano. Ayan, oh. Nakikita niyo po. Yan lang po yung pinagmulan niya. Ito. Ayan. Katulad nga po kay Miss Jing Magno, yung mga kinukuhaan na niya ng mga ipiment niya ay ganito lang din po. Shinare niya kasi yon, ganito lang din po ito. So sa akin, nakita ko nung napanood ko po yung ano niya, sabi ko yung sa akin ay ganyan din. So bakit pagdating dito, nagkaroon siya ng ganyan. So ayan. Yan lang din ang pinagmulan. Hindi siya talaga actually na may penetration na siya sa umpisa pa lang. Wala po eh. Ayan oh. Ganyan lang siya. Yan. Hanggang sa dito. Ayan. Wala po talaga. Ayan oh. Kung inyo pong nakikita. Ayan. Wala po talaga. Ayan. Yan mga yan. Ayan. Tapos, ito siya guys. Mother na to siya. Mother na ito. Kasi ayan po oh. May naputol na po ako dyan. Ayan oh. Yan, pinagputulan ko na. So, ito yung pinagputulan ko, guys. Ito yung pinutol ko na dyan. Ito yun siya. Ito. Okay, itabi muna kita. Ayun. Oo. Ito yung naputol ko na, guys. Ayan, oh. Ang ganda ng ano. Ang ganda ng dahon. Yung variegation niya po, baga. Ayan, oh. Yan. Yan na yung naputol ko dito sa ano na to. Ayan. Ito na yung bago niyang ano. Ang ganda, oh. Ito yung kanyang talbos na kinuha ko dyan, pinutol ko. Tapos ayun, tumubo na siya. Yung unang dahon niya is medyo may damage. Ayan, so asa tayo dito sa susunod. Ito po, oh. Ayan, o diba? Ang ganda, oh. Yan, naipangako ko na po ito, naisabi ko na po ito sa isang kaibigan. Kaso lang guys, hindi ko lang talaga alam kung paano ko siya isi-send. Yes, hindi po ako sanay nagpapadala kasi ng mga ano, through LBC, hindi po eh. Ayan, oh, di ba ang ganda? So ngayon, meron na naman po akong bagong puputulin dito. Ayan oh, kita niyo po yung ugat na yan. Ayan, kita niyo po ba yan? Ayan, oh. Eto, ayan. Yan. So, dun sa pinagputulan ko, ito yung pinutulan ko. So, makakapag-harvest na naman po tayo ng isa. Kasi, ayan yung mga ugat, oh. Ayan, oh. Yan. Makakaputol na naman tayo ng isa na naman na ipiment or hindi ko alam kung ipiment. Pero, ang sabi ipiment, may nagsabi naman nito is, this is dragon tail. Yes, ayun. Pero, bahala siya kung ano siya, pero maganda siya. So, magpuputol na naman tayo nito ng hanggang dito. Ayan, puputulin na naman natin siya ng hanggang dito. Tapos, magpapaso na naman tayo. So, madami na. Ilan na to ganito ko? Isa, dalawa. Yung pinaka-lash niya, yung nasa ibaba. Yun po yung ginawa kong pan-display. Ayan. Oh, see? Ang halaman, hayaan mo lang siya sa mga sulok. magbibigay sila ng magandang dahon. Example po ito sila. O, tignan niyo po, 'di ba? Bilog lang sila eh, bilog lang. Kumbaga parang ordinaryo lang sila na dahon. Nung katagalan na hanggang sa nag-matured na po yung halaman, ayan na siya. O, ang ganda niya na, 'di ba? O, so mag-harvest na naman ako ng isa. Okay. Yan ang mga aking mga gustong i-share dito sa aking mga halamanan, maliban sa aking mga kagulayan dito. Mag-a-arrange ako ng aking mga kagulayan kasi si talong ko guys, nag-uumpisa na siyang nagbunga. May isa ng bungang andyan lumulusot. Yes, siyempre. Dito kasi, bibihira na lang ako nakakaakyat ngayon, gawa nga ng hindi ko lang alam kung dito lang sa amin or pati po dyan sa lugar nyo. Napapadalas po yung pag-ulan. So, yung mga halaman dito, hindi ko sila masyadong
nakikita or naakyatan gawa nga ng syempre, sino baga mag-akyat dito ng ganitong umuulan. Doon may bubong pero wala naman ako maraming trabahoin din. Dito lang ako maraming trabahoin sa part na ito. Ayun, katulad po nitong isa ha, ayan o, may nakasiksik doon sa sulok na gusto kong ipakita sa inyo. Kukunin ko siya, wait lang po. Upside. Oh, eto, oh, di ba? Hindi ko alam kung anong pangalan nito, guys. Pa-comment down below na lang kung ano klaseng halaman ito. Ayun oh. Ang ganda. Pinabayaan ko lang siya diyan. Sa sulok. Ayun, sa mga ilalim ng mga ano ko, malalapad na halaman. Ayan, oh, di ba? Akala ko to dati, mamatay siya. So, hinayaan ko lang. So, nag-lash. So, putulin natin to mamaya, ang mga dilaw na ito. Kasi, hindi siya kaaya-aya. Ayan, oh. Ang ganda. Para siyang ano, yung kulay ng likod niya, parang yung pinstripe. Ayan, oh. Pinstripe at, tawag nito, Dark Lord. Ganito yung mga likod ng Dark Lord, eh. Ayan. So, hindi ko alam kung anong pangalan nito. Binigay lang din to sa akin. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Ano na lang po. Pa-comment down below na lang po ha kung ano po pangalan. Pero para masarap to pang thumbnail. Parang ganda nito pang thumbnail. Okay, game. Yan. O, di ba? Ang ganda. So, yun ang mga halaman natin na mga nakasiksik-siksik lang sa mga kasulok-sulukan. Sa ayaw at sa gusto natin, gaganda at gaganda sila. Yes. Lalong-lalo na po itong aking mga mga kalamansi. Yes, hindi ako makaano. I-share ko po yan sa inyo, guys. Ipakita ko po sa inyo yung aking mga kalamansi. Ipagyayabang ko po sila sa inyo. Okay, so dito, ito guys, meron pa akong i-share. Ito magkasama to sila neto. Isang ano to sila? Isang puno to sila. Pinaghiwalay ko lang. Ayun. Ito nga po yung sinasabi ko na bilog lang. Ayan, ito hindi siya na hindi siya talaga nagkaroon ng penetration. Ayan, hindi siya tawag diyan, tama ba? 'Yun. Hindi siya nagkaroon ng biyak-biyak katulad unlike doon sa isa. Ayan siya, steady lang talaga siya pero ayan, gumanda naman. Ito yung kasama niya, pinaghiwalay ko lang po ng pinaghiwalay ko lang ng paso. Ayan. Okay, so hindi siya nagkaroon ng hindi siya nagkaroon. Pero kagandahan kasi, ang ganda pa din naman. Ang ganda ng niya, ang kintab. Ang kintab na ang ganda ng kanyang ang ganda ng kanyang tawag nito. Variegation. Yes, ang ganda. So, ang gagawin ko dito ay magdadagdag ako ng isang stick pa para may pagkakapitan ito kasi ayan kailangan niya ng makapitan. Yan. So, ang ganda. Pwede na din siyang pan-display. Ayan. O, diba? Dito sa aking halamanan, guys, unti-unti akong nagbabawas kasi yung iba na hindi na siya ganun pinagtatatanggal ko na or pinamigay ko na para lumuwag ng kaunti kasi sobrang sikip na kasi dumami po yung aking kalamansi. Ilang puno na po nangyari sa aking kalamansi ay 1, 2, 3, 4 na po. Yung isang medyo maliit doon ko po sa dulo nilagay. Tapos yung iba na andito sa na ito. Ayan, so i-share ko na po sa inyo ha ang aking kalamansi para kahit paano po maka-inspire po tayo ng mga ibang gusto pong maghalaman or meron kasi akong nakakapanood sa aking mga YouTube kung paano daw po ang pagpapabunga ng kalamansi or paano magpatubo, paano magpalaki. Yun po. So ito po, sasabihin ko po ulit, ang pagpalaki or pagtatanim po ng kalamansi, mas mainam po, in my own experience po, ang kalamansi po, mas maigi po kung bibili po kayo ng yung potted na, yung buhay na siya. Marami pong napagbibilhan yan. Yes po, maraming napagbibilhan yan.
ang pagkakalam ko 200, 150 to 200 ang isang ano. Yung mga ano po yun, mga marketed na po yun siya. Kasi kung magpupunla po kayo sa pamamagitan ng buto, hindi po talaga matagal, abutin po kayo ng siyam-siyam. Yes, mabubuo, mabubuhay siya, pero abutin po ng matagal. Unlike po sa yung nakamarkot na, yung iba pa nga may bunga na eh. May bunga na nga yung iba eh. So, mas mainam po yon. Ilipat nyo na lang po siya sa medyo malaki. Diretso nyo na po sa medyo malaki na ano, medyo malaki na taniman. Para kahit paano po, hindi nyo na siya ilipat-lipat pa ng pag lumaki siya, dahil maliit lang yung pinagtaniman nyo, ilipat nyo siya. Wag na po, kasi maselan din po ang kalamansi. Pag lagi po siyang nagagalaw, asahan nyo po na madideds po talaga siya. Yun, so kung bibili kayo ng tubo na, buhay na, may bunga na, make sure na itatanim nyo na siya sa medyo malaki na talaga, na yung parang panghabang buhay niya ng taniman. Kung may mga malalaki kayong timba, yun, pwede. So, ayun, at ang isa pa po sa pag-aalaga sa kalamansi, kailangan po ang kalamansi ay direct sunlight po siya. Yes, mapa-umaga, mapahapon, kailangan po siyang direct sunlight. Ang gusto po ng kalamansi ay hindi po laging basa ang kanyang puno. Do didiligan nyo po, yes of course, didiligan nyo siya, pero wag po yung ibabad nyo siya sa tubig. Kasi yun po ay hindi po gusto ng kalamansi yun. Ang gusto po ng kalamansi ay medyo dry po siya. Kapag dry na po siya, nakikita nyo na po yung lupa niya na dry na, doon na lang po kayo magdidilig. Pero hanggat nakikita nyo po na medyo basa pa siya, wag po muna. Pag dry na lang po. Kasi yun po ang gusto ng kalamansi, yung nadadry yung lupa nila bago nyo sila didiligan. At ang higit sa lahat, hindi po magbibigay ng bunga ang kalamansi kung hindi po yan sila nasisikatan ng araw. Kailangan po ni kalamansi ang sikat ng araw. Ngayon, kung gusto nyo pong kung gusto nyo po siyang i-fertilize, no problem po yon, nasa sa inyo po yon. Pero ang kalamansi po ay kailangan siyang nakabilad, kasi kung nasa malilim siya, hindi po siya talaga magbibigay ng bunga. Mahihirapan ka po talagang magpabunga sa kalamansi. So ayun, sa mga nagtatanong po sa akin, yun po ang aking ginagawa. Yun po ang aking paraan kung paano ko po napapabunga itong aking mga kalamansi ng ganito kadami, ganito kalalaki, ganito katataba yung mga bunga niya. Yes, so gusto ko pong ipakita sa inyo kung paano po, gaano po kalalaki yung mga bunga ng aking kalamansi. Okay, let's go! Okay, so ito siya guys, ito yon. Ito na yung aking kalamansi sa nagtanong sa akin. Ayan, ito na siya. Ito na siya. Tingnan nyo po, oh. Hinog na. Ayan, oh. Kasi kumbaga hindi to kasi hindi nakikita kasi natatakpan ng mga dahon, tapos dun sa mga kasulok-sulukan, ayun, ang dami mga bunga doon. Meron pa ako nakikita doon na mamaya ha-harvest ko na sila. Ayun po, oh. Kita nyo pa po yan. Ayan. So ito yung aking kalamansi na sinasabi ko na hindi po yan siya nawawala ng bunga. Ayan, ang lalaki, di ba? Ayan, oh. Ayan, oh. Ayun, meron pa dun. Dami. Yun. Actually guys, hindi na namin nauubos ang aming bunga ng aming kalamansi. Ayan. Meron ako doon nakapitas. Kasi namitas kami kahapon. Meron kaming niluto na nangangailangan kami ng kalamansi. So, doon sa ibaba yung ibang malalaki na. Medyo hinog-hinog na siya. Ganito na yung itsura niya. Ayan, oh. Yan. Okay, yun. Sa nagtanong po sa akin about sa aking kalamansi, kung anong secret ko sa aking kalamansi, ayan, yun lang po. Kailangan lang po ng direct sunlight ang ating kalamansi. Maumaga man yan, umahapon, kailangan lang po talaga siyang mabilad sa init. At iwasan po ang pagdilig palagi, lalo na kung ang tanim nyo po ay mga nasa ano lang po, ayan, katulad nyo nasa mga container lang, ayan. Mga nasa container lang po lahat yan. Ayan. Ito pa yung isa nasa timba. Ayan. Ito kauubos lang ng bunga nito eh. Ayan. So, iwasan po lagi na nadidiligan or iwasan pong babad sa basa.
ang lupa ng kalamansi. Kasi ang kalamansi guys, gusto nila dry. Dry sila. So, yan po ang aking sikreto sa aking kalamansi. Ayan. Wala po akong mga ibang mga chemicals na nilalagay. Dati, yes, kung napanood nyo po yung aking mga video na about sa mga fertilizer ko dito, organic fertilizer ko dito, like yung mga binabad lang po ng mga dahon, ay balat ng saging, any kind of banana po, binababad ko po yun, tapos yun po yung mga pinang-i-spray ko sa aking mga nagbubungang mga halaman, mga tanim, like si kalamansi, si sitaw, si okra, at si talong, yun po ang pinang-i-spray ko. Yes po, proven po siya. Ang bilis po niya makapagpabulaklak ng mga halaman. Pero ang problema lang po kasi doon, kapag po medyo natagalan nyo siya, na hindi ma-spray, bumabaho siya. So, nagrereklamo yung aking mga anak na parang amoy tae daw, na amoy nabubulok. So, hindi ko na po siya itinuloy. So, hinayaan ko na lang po. Ayan, ganyan na lang siya. Normal na lang siya dyan. Pag natuyot na siya, didiligan ko na lang. At yung pong aking mga ganun na lang din. Wala pong fertilizer, wala na pong kung ano-ano yan. Yes, tapos dito si okra, ayan. Yung mga okra ko at yung aking talong. Ayan si talong guys, oh. Di ba? Magbubunga na yan siya. Ayan. Tapos, ayan pa yung iba. So, goods na tayo dyan. Yes. Medyo sa mga susunod na araw, kakain na naman tayo ng talong. Pasakitan na naman ito ng tuhod, char. O yun. So, okay. So, that's it guys. Ang aking flexing dito sa aking mga halaman, sa aking kalamansi, sa aking mga sitaw, at sa aking mga ornamentals. So, yun lang ang aking ma-share sa ngayon. Sa mga susunod na araw, baka ma-share ko na sa inyo yung mga pagpipitas ko ng aking mga okra, talong. Yes, si sitaw ko guys, pumitas na ako kanina kasi medyo yung mga mahaba, pwede na siyang gulayin. Ayun. Okay, so that's it for today's video guys. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, isama nyo na rin po ako sa inyong mga isa-subscribe. Pindutin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga upload po mga video. So, see you po and happy planting! Bye!